Alam po ninyo, ang nakikita kong solusyon para mas tumatag, lumakas ang Marcos administration. Kailangan merong makulong na malalaking tao na sangkot sa korupsyon. Politiko man ito or private sector. Pag ito'y nagawa ni Pangulong Marcos bago magpasko o sa ilalim ng kanyang gobyerno, mas magtitiwala ang mamamayan Pilipino. Kasi ngayon, kahit paulit-ulit na nating sinasabi na si Pangulong Marcos ang siyang nag-expose, siya nga yung nag-utos ng imbestigahan ang korupsyon. Ibig sabihin ito, siya lang ang presidenteng naglakas ng loob na i-expose ito at pigilan ito. Maraming naging Pangulo, salita lang, walang gawa. Si Pangulong Marcos hindi lang nagsalita, ginawa niya. Kaya nga bumuo ng ICI para mag-imbestiga. At pinuntahan niya ang mga project, kaya nagpatunay na merong scam, merong ghost project, substandard na project. Nationwide ito. Hindi lang ho sa Luzon. Okay? Malinaw yan. Alam ba ninyo na parang umaabot na yata sa mahigit na 25 ba o 35,000. Basta mga ganon, mga 30,000 plus na ang naisumbong sa Pangulo. Ang sumbong sa Pangulo na tinanggap ng Pangulo. Nasabi ng Pangulo ay kanyang nababasa yung mga report na yan ng taong bayan kung saan-saan may anomalya, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ang akin pong nakikita, kailangan magpakulong si Pangulong Marcos ng mga taong sangkot dito para maging matatag ang kanyang gobyerno, ang kanyang liderato at umabot ng 2028. Pasintabi na po. Kasi pag walang naipakulong at puro investigasyon lang, baka mawala ng tiwala. Sayang pag nawala ang tiwala ng taong bayan. At ako'y naniniwala may mga sektor sa ating lipunan, sibilyan man o kung anumang grupo sila, iyan din ang gusto. Big challenge ito sa Pangulo. Pag nagawa ito ng Pangulo, naniniwala ang lahat ng mga Pilipinong seryoso talaga. At yung mga nagdududa na ibang sektor, ibang relihiyon o anuman ang agenda nila, ay magugulat sila pag mayroong pinakulong congressman, senador, o matataas na opisyalis ng gobyerno at pribadong sektor na sangkot dito sa anomalyang ito. Kasi po, kitang-kita ng taong bayan ang ebidensya. Kitang-kita na at umami na ang mga kasapakat. So kailangan dito pagpapakulong. Kaya kailangan talaga. Nasa kamay na ngayon ito ng Office of the Ombudsman. Kasi Ombudsman dadaan ang mga kasong ito. Kaya mabigat na trabaho yung gagawin ni Ombudsman Remulla at yan naman ay kaya niyang gawin. I-file ang kaso sa Sandigan Bayan para kaagad-agad magkaroon ng warrant of arrest at hulihin sa kasong plunder at iba pa. Kasi non-bailable po ang malalaking involved sa korupsyon. Basta maipakulong kahit na under trial, okay lang. Kasi yung trial, hindi natin alam kung kailan matatapos. Ang mahalaga, may makulong at huwag dyan sa custodial center ng Campo Crame. Nagiging VIP treatment pagka dyan ikinukulong ang politiko at malaking tao sa custodial center. Dapat kung saan nangyari yung krimen, ang korupsyon, doon ikulong. Kung nangyari ang lagayan ng pera sa Senado, sa Pasay City Jail. Kung nangyari ang bigayan ng pera dyan sa mga bahay, itong mga politiko sa Pasig o kaya sa Makati, doon sa mga jail na yan ikulong. Huwag sa Campo Crame. Kasi nagiging VIP treatment yan. Paulit-ulit na lang. Okay? Naniniwala rin ako na maraming militar, yan din ang gusto. Halos lahat ng militar at polis at iba pang mga law enforcement agency, yan ang demand. Magpakulong sampulan ni Pangulong Marcos Jr. Kaya Mr. President, gawin mo na ito sa lalong madaling panahon kung gusto mong matapos ang term mo hanggang 2028. Kung gusto mong maging matatag ang iyong gobyerno hanggang 2028, makakakuha ka ng malakas na suporta sa taong bayan pagka nasundan ng makikitang may makukulong sa rihas na bakal ang mga korap.
maganda at tinanggap na ng taong bayan yung ginawa mo, in-expose mo ito at pinaimbestigahan mo, nagpapatunay na hindi mo ito kinonsente at hindi ka kasama rito kasi common sense yan, kung kasama ka sa korupsyon, hindi mo ito i-expose. Ito yung sinasabi ng mga Duterte supporters kasama ka raw, o kaya ka, ipatunayan mo. Kaya nga in-expose mo ito dahil hindi ka kasama, di ba? Yun ho yung maliwanag dyan. Okay? Sige po, any comment, malaya po kayo. At related pa rin sa ating gobyerno, kahit anong gawin ng mga anti-Marcos, Duterte supporters na mga rally, ginawa na nila Luzon, Visayas, Mindanao, 3 taon na sila nagrarally, ilang beses na sila nanawagan ng people power, hilaw na hilaw ang people power dito at sa abroad kasi kulang sa power, kulang sa manpower, kaya walang nangyayari. Ang ibig sabihin lang nito, meron silang problema rin. Kasi nga, ang gusto nila, palitan si Pangulong Marcos at ilagay si Sara Duterte. Ang problema at ayaw nilang aminin, pero lutang at malinaw pa sa sikat ng araw, si Sara Duterte may kaso rin, may problema rin sa korupsyon. Yung public trust sa kanyang opisina at sa kanya, may problema rin siya. Kasi yung CDF, confidential fund, intelligence fund, hindi pa rin niya may papaliwanag until now. Hindi pa tapos yung akusasyon na yan. Tapos sa Kongreso na impeach siya, sa Senado hindi pa. Okay? Pagkatapos yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya na si Pulong Duterte ng Davao City, unang distrito, hindi pa rin po napapaliwanag at nakukumbisi ang taong bayan saan niya dinala ang 51 billion pesos na nakuha niya nung panahon ni Duterte ng kanyang ama na kinumpirma yan ni Undersecretary Cabral. Tama ba yan? Cabral, yung dating Undersecretary ng DPWS, na siya daw ho, alam daw niya na mayroong ibinigay talagang 51 billion project o piso, kanyang kalaking pera sa unang distrito ng Davao. Pero binabaha pa rin. Hindi pa rin ganun kalaki ang development. Hindi pa rin maunlad na maunlad ang unang distrito ng Davao. Samantala kung totoo na ginamit yung 51 billion, maunlad na yan. Napakalaking pera niyan sa isang distrito. O ano nangyari? So yan po yung mga basihan. At yung karakter, ugali, pananalita, attitude ng mga Duterte, kung gano'n ang style, wala talagang matinong Pilipino. Kung matino kang Pilipino, bakit ka sasama sa kanila? Sawa na tayo sa 6 na taon na puro pagmura, panlalait sa kapwa ang ginawa ng Duterte. Puro pagyayabang na kayang-kaya niyan durugin ang kahit sino. Pero nang mahuli niya at nadala sa ICC, biglang bumait. Pero yung kanyang mga anak at pamilya, ganun pa rin katindi ang mga sinasabi. So, madalit sabi, meron kayong bagahe, mga DDS. Ang bagahe nyo ay yung problema ng mga Duterte mismo sa taong bayan. Tapos pipilitin nyo, tanggalin si Pangulong Marcos, ipapalit nyo yan. Sino sasama sa inyo? Yan ang dahilan kung bakit hindi dumadami ang inyong manpower sa mga rally. Pakaunti ng pakaunti. Mas marami pa ang pulis kaysa inyo. Dumadami lang kayo dahil kasama nyo vlogger. Pero hindi naman yan sa inyo ang loyalty. Hanap buhay lang ginagawa ng mga yan. So, ayan po. Magpakatotoo na tayo. Ayaw ko na ipakita ang video. Baka ba insulto pa kayo. Talagang kakarampot na kayo. Kasi nga, mabigat yung daladala nyo. Hindi bagay sa inyong mga demand. Yan ang inyong dapat naiintindihan. Kung hindi, bahala kayo.